Nakahanda na ba mga kapatid ang lahat kung sakasakali mang sumiklab ang World War III, no? Dahil sa mga matitinding palitan ng missile sa pagitan ng Russia at Ukraine. No, ito ay ating bibigyan ng reaction video mga tol, no. Sabi rito sa report mula rito sa Net25, yan basahin natin. Palala ng palala ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagdadala ng pangamba sa buong mundo dahil sa posibilidad na maging mas malawakang digmaan. Isa pa sa malalang pangamba ng mga bansa ay ang papel ng NATO, Estados Unidos, China, North Korea at iba pang kaalyado ng Ukraine at Russia. At higit sa lahat, ang posibleng paggamit ng nuclear warheads ng Moscow at NATO. Doon nasabi naman na ng Russia na gagawin nila lahat, no, para hindi na humantong sa nuclear war. Pero hindi pa yan yung masasabi natin talagang pwede nating panghawakan. Sabi kasi gagawin daw nila lahat. Pero kung talagang alam mo yun, magigipit na o maiipit na sila, yun na yung pinakahuling nila barahan nila na pwede nilang gawin . No? At pag nangyari yun mga tol, yun na nga ang ating pinangangambahan. No? Sa isang balita mga tol, ito muna panoorin natin. Ipinakita mga kapatid kung gaano katindi at kung gaano kabangis, no, ang ginamit ng Ukraine na Storm Shadow missile. No? At eto mga kapatid, ang isa sa ikinagagalit ni Putin mga tol. Dahil mula nga nung pinayagan na ng Amerika na gumamit na ang Ukraine ng missile, eto na, gumamit na nga talaga ang Ukraine at tinira ang Russia mga tol. Sabi rito sa report, ginamit ng Ukraine ang British-French Storm Shadow missile at ATACMS babasa dyan, mula sa US sa unang pagkakataon. No? Panoorin natin to mga kapatid. No? Mula to sa Net25. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ginamit na ng Ukraine sa unang pagkakataon ang British-French-made Storm Shadow missiles. At sa unang pagkakataon mga tol, nakaranas ang Russia ng missile attack mula sa Ukraine. Ang nasabing hakbang ay ilang araw matapos na payagan ng US ang Ukraine na gamitin ang mga missiles na kanilang ibinigay. Ilang araw lang makalipas ay ginamit na rin ng Ukraine ang attack missile systems na binigay ng Estados Unidos bilang paggunita sa ika-1,000 araw ng kanilang digmaan laban sa Russia. Sinabi ni Ukrainian Defense Minister Rustem Umerov na kanilang ginagawa ang lahat ng makakaya para tuluyan ng mahinto ang pag-atake ng Russia. Una rito ay ibinahagi ng Russian military na mayroon silang nakitang mga nakuhang shrapnels ng Storm Shadow na tumama sa kanilang teritoryo. I have a question on whether Ukraine has used Storm Shadow missiles into Russia today, specifically into the Kursk region. Yeah. We are using all the means to defend our country, so would not go into detail, but we are just sending that we are capable and able to respond. Kasi gera to mga tol di ba? Alam naman natin pag gera, talagang tirahan talaga yan. Bakit ba kasi nagsimula to? Di ba? Yun yung titignan mo paano ba nagsimula? At sino ba nagsimula? Di ba? Okay, so you cannot. There is some media reports out saying that Storm Shadow missiles have been fired into Russian territory. So as I say, we're good planners. We plan and will be defending and giving punches back. Kumbaga sa boxing, no? Kapag sasaba ka sa boxing, expect mo makakatikim ka talaga ng sapak. Pero dapat, no, marunong kang bumawi. Hindi naman pwedeng tanggap ka lang ng tanggap, diba? So ito tuloy natin mga tol. Ito na nga, yung pinangangambahan na World War III dahil sa palitan ng mga matitinding missile, mangyayari na nga ba mga tol? At nakahanda na ba ang daigdig dahil para dito? Matinding mga pag-atake ngayon ang nangyayari sa pagitan ng Russia at Ukraine mula sa kaliwat ka ng pagpapalipad ng mga missile. Kasunod ito ng pagpayag ng Pangulo ng US na si Joe Biden na gumamit ng long-range American missile ang Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Tila ang walang tigil na digmaan ng Russia at Ukraine ay mapupunta pa sa mas malala at mas pinangangambahang World War III. Naku po. Ating pag-usapan ang Imagine nyo na lang mga tol.
'Di ba? Yung nangyayari ngayon sa Middle East, 'di ba? Sa pagitan ng Israel, ng Gaza, ng Lebanon, 'di ba? Iran, mga tol. Nakikita natin mga kapatid kung ano yung nangyayari doon. At ayaw nating maranasan. 'Di ba? Yung nightmare na dinadanas nila lagi. Yung tipong naglalakad ka lang sa kalye, bigla-biglang, alam mo na kung ano susunod na mangyayari, mga tol. Napakarami na ang nasawi doon. Malalang sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine at ang suportang ibinibigay ng mga kaalyado nitong bansa. Nangangamba ngayon ang buong mundo sa posibilidad na sumiklab ang World War III mula sa walang humpay na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Если такое решение действительно было сформулировано, If such decision has been made and conveyed to the Kiev regime, и доведено до then this means qualitatively new round of escalation of tension. киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности. It's also a qualitatively new И situation from качественно the новая standpoint of US ситуация involvement in this с точки conflict. зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт. Ayon sa Ministry of Defense ng Moscow ay unang ginamit ng Ukraine ang Army Tactical Missile Systems o ATAK-MS sa rehiyon ng Bryansk sa Russia nitong Martes. Dagdag pa nila, 5 sa mga missile ang tumama sa rehiyon ang naging dahilan ng pagkasunog ng isang military facility doon. Kabilang sa mga inaasahan nilang maging target ng missile ng Ukraine ang mga base militar at mga ammunition bunkers. Ito yung pinapangambahan ng Russia, yung dati kasi mga tol labanan nila, 'di ba? Iba, tangke-tangke, drone, pero eto ngayon mga tol dahil nga pwede nang magpakawala ang Ukraine ng missile mga tol. Ito yung mas pinangangambahan nila na pati yung kaloob-looban nila, yung mga military base nila maging target, 'di ba? Sa kabilang banda ay matagal nang ginagamit ng Ukraine sa pag-atake ang ATAK-MS para sa mga teritoryong inaangkin ng Russia. Malaking pagbabago ito sa kasalukuyan nang pumayag ang US na gamitin ang ATAK-MS sa mismong lupain ng Russia. Bago ang lahat ay ating alamin kung ano nga bang mayroon sa ATAK-MS at ang epekto nito sa lugar na matatamaan. Ang Army Tactical Missile System o ATAK-MS ay isang surface-to-surface ballistic missile na may kakayahan na tamaan ang target mula sa layong 300 kilometro. Okay. Bukod rito ay nasa likod naman ng paggawa ng missile ang defense manufacturer na Lockheed Martin kung saan ito ay maaaring pariparin gamit ang 2 launch systems. Grabe yung Lockheed Martin mga tol, no? Habang nagkakaroon ng gera, habang nagkakaroon ng labanan sa buong mundo, yumayaman sila, no? Ayos yung negosyo nila eh. Nakahati ang 2 launch system sa M270 Multiple Launch Rocket System at M142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Sinundan pa ito ng panibagong pag-atake ng Ukraine kung saan hindi bababa sa 10 Storm Shadow missiles ang kanilang pinalipad patungo sa Russia. Tinatawag naman ito bilang Storm Shadow Missile o SCALP na may kakayahang lumipad sa layong 250 kilometro. Binuo ang Storm Shadow Missile kung saan ito ay kinikilalang pinakamabisang missile ng United Kingdom para sa mga matitibay na posibilidad ng mga bala at baril. Hindi naman ito ikinutuwa ng Russia kung kaya't isang revised nuclear doctrine ang pinirmahan ni Putin. Normal, hindi sila matutuwa, di ba? Pumasok-pasok sila dyan, mga tol, nauna silang sumugod eh. Kapaloob sa dokumento na ang Russia ay maaaring gumamit ng nuclear arsenal kasama na ang deklarasyon sa posibleng paggamit nila ng nuclear missile. Dagdag pa rito na ang anumang mga pag-atake sa Russia ng ibang mga bansang suportado ay maaaring magresulta sa isang nuclear strike. Yeah, ang sabi dun sa doctrine, di ba, yung pagsuporta ng ibang mga bansa is nangangahulugang parang joint attack na rin at pwede silang tumugon ng nuclear strike, sabing ganun mga tol. At pag nangyari ngayon, isa lang, mitsa na yan mga tol. Pag isa nagpakawala sila ng isang nuclear missile, sunod-sunod na yan mga tol. Siyempre gaganti din yung bansang tinarget nila. Meron din yun eh. Diba? Babawi sila ng ganun ding katindi.
Ayon kay Putin ay isang bagong conventional intermediate range missile ang ginamit para sa pag-atake sa syudad ng Dnipro sa Ukraine nitong Huwebes. Anya ang missile na ito ay may pangalan na Oreshnik at ang pag-atake ay bahagi ng kanilang pagganti sa pinalipad na US missile ng Ukraine. Alam nyo mga tol, no, kahit hindi magkaroon ng gera dito sa West Philippine Sea o hindi maggera ang China at Taiwan, mga tol, kapag nagkaroon ng nuclear war, kaya ito pinangangambahan ng buong mundo eh. Kapag nagkaroon ng ganyan mga tol, talagang damay-damay lahat. Hindi man madamay ka dun sa babagsakan ng ganyan, pero yung nuclear fallout nga na tinatawag mga tol. At saka syempre yung pagtindi ng paghirap o pagbagsak ng ekonomiya ng buong mundo. Apektado talaga. Nung nagsimula nga tong labanan na to ng Ukraine at Russia, naalala ninyo, di ba? Naapektuhan talaga yung ano natin, yung presyo ng gasolina. Unang-una naapektuhan. Minsan umaabot sa ibang lugar pa nga, umaabot ng 100 pesos eh. Di ba? Napakamahal. Ano kaya mangyayari kapag yan na yun ang nagaganap, di ba? World War III, pang buong mundo. Grabe yun. Tapos nuclear war pa. Повторю. Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. Dito, we consider ourselves entitled to use our weapons against military facilities. Diba? Ganun, malamang ganun din nasasabihin ng Ukraine. We consider ourselves entitled to use our weapons against military facilities. Pareho lang sila ng isasagot mga tol. Kaya sana wag na magulat si Putin, no? А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и Of those countries that allow their weapons to be used against our facilities, no? зеркально. Yung ang tatargetin niya dito mga tol, yung mga bansa daw na pumayag na gamitin yung mga weapon nila laban sa kanila. So hindi lang basta tumutuko ito sa Ukraine, kundi para dun sa mga bansang tumulong o sa mga bansang nagbigay pahintulot sa Ukraine na gamitin yung kanilang mga armas. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России We will respond just as decisively and symmetrically свои воинские контингенты. Ilang hakbang na lamang mula sa walang tigil na gantihan ng missile ay maaaring maharap ang mundo sa isang malalang digmaan. Yeah. Lumalabas na mayroong hawak na 5,000 at 500 na warheads ang Russia laban sa Ukraine. Grabe, napakarami. Dagdag pa rito ang nasa 1,700 na mga deployed weapons sa land, sea at air. Air, land, pwedeng ihulog ng eroplano, pwedeng paliparin galing sa land at pwede rin galing sa mga barko. Matatandaan naman na naging mainit na usapan o isapin sa balita na suportado ng North Korea ang Russia. Ito ay matapos mamataan ang mga sundalo nito sa bansa. Ayon sa Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, inaasahan na magpapadala ang North Korea ng 100,000 mga sundalo para sa digmaan. Grabe, napakarami. Dagdag pa rito ang nasa 11,000 mga sundalo ng North Korea na nagbabantay ngayon sa border region ng Kursk sa Russia. Kaliwat ka ng palitan ng missile ang nangyayari sa pagitan ng Russia at Ukraine kasabay ng mas lumalala pang mga pag-atake. Papunta na nga ba ang labanan ng dalawa sa pinangangambahang World War III na maaaring kasangkutan ng iba pang mga bansa? Wag naman po sana mga tol. Pero kung yan ay nakalagay talaga sa hula at nakalagay sa propesya, wala tayong magagawa dyan mga tol. Hindi yan ang dapat nating paghandaan. Ang paghahandaan talaga dapat natin mga tol is yung ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Kasi yun na yung Judgment Day. Yun na yung kawakasan ng mundo, yung ikalawang pagparito niya. Diba? Yun yung dapat pinaghahandaan ng bawat isa sa atin. Etong mga to, yan ay palatandaan, yan ay babala na malapit na. Diba? So ibig sabihin mga tol, binibigyan ka na ngayon ng oras, tsansa na magbalik loob, na mas lumapit sa Panginoon.
'di ba? Mas lumapit sa kanyang ebanghelyo. 'Di ba? 'Yun ang dapat na dapat nating tinitignan dito sa mga bagay na 'to. Nariyan pa ang posibleng pagsiklab ng nuclear war kung sakaling gamitin at paliparin ang tinatawag na Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Nakakatakot kung iisipin kung ano ang mga susunod na mangyayari sa gantihan ng missile at sa mga buhay ng mga inosenteng individual na maaapektuhan. Tama no? Pero tulad nga nung sinabi natin mga tol, wala tayong magagawa at wala tayong magagawa dyan para pigilin yan. Kung yan ay nakasulat na, di pa man tayo pinapanganak mga tol kasi ay alam nyo na, nakasulat na sa banal na kasulatan. Meron ng mga hula na magtitindig ang labanan, titindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Alam mo yun, aalingaw-ngaw mga digmaan. Nagkaroon na ng 1, 2. Diba? Ngayon, nakakatakot man pero kung magkakaroon man ng 3, eto na talaga, sobrang lapit na. No? Yun ang dapat nating tinitignan Sobrang lapit na talaga ng tinatawag nga sa Bible na araw ng paghuhukom. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.